libro po ni Ezekiel, and as we know that Ezekiel was a priest and was a prophet appointed by God to really give the judgment to the Israelites, to give the message of God for the Israelites to repent and turn back to God, especially in worshiping God and giving their full hearts sa Panginoon. So, just to give you a context po, since I will be starting Ezekiel 11 through 15, so totoo po na mahirap po talaga itong Ezekiel. So sabi ko, Lord, tulungan mo ako na yung sa pang-unawa ko, maaabot ko yung mensahe na ibibigay mo because I don't want to exhaust and pressure myself kung paano ko ibibigay dahil alam ko na sa spiritual na estado ko po ngayon at sa pananampalataya ko, may marami pa akong bagay na kailangang matutunan, especially po sa ganito pong libro na ng Ezekiel. 'Di ba po sabi nga ni Pastor Grace, some of the chapters sa Ezekiel po ay hindi applicable sa buhay natin, but we believe po and I believe po na sa lahat ng pagkakataon, ang Panginoon ay gagawa ng paraan. And naisulat na yon na mabasa man natin isang salita, isang sentence, it will have an impact and rema sa buhay natin. So to give you a context po, last time po, di ba, natapos tayo sa Jeremiah. Kasi po habang binabasa ko po yung Ezekiel, sabi ko, ano na bang nangyayari sa Israel? Kasi it's really important po to really know the history, kung ano yung nangyari. So sabi ko, Lord, ano na ba? Nasaan na ba? Bakit parang pareho yung prophecy ni Jeremiah and yung mga events and yung mga characters dito sa Ezekiel? And then, syempre po, historically, I have to really research. So, ni-research ko po kung ano na ba, ano na bang nangyayari sa book ng Ezekiel. And I found out po that Jeremiah, Ezekiel, and Daniel, although they have different ages, they lived during the same time frame. So kung ngayon po ay 2024, ibig sabihin po si Jeremiah, Ezekiel, and Daniel, sabay namumuhay po sila. They have lived in the same time frame, just in different locations. So kunwari po ako nandito sa Camarines, si Ma'am Grace nasa Bohol, and then iba po nasa Mindanao. So ganun po, nagbibigay ng mensahe. But preaching to a different group of people. So some in Jerusalem, alam po natin yung si Jeremiah, and to be exact po is in Judah. And some po sa Babylon, which is Ezekiel. Malalaman po natin bakit. Kasi po, si Ezekiel po, kasama po siya sa captivity nung nangyari to. Kaya po siya napunta po siya sa Babylon. And then, si Daniel naman po, nasa royal castle siya ng Babylon. Alam naman po natin na because of his wisdom and because of his gift of interpretation of dreams, nailagay po siya sa mataas na posisyon ni Hari Nebuchadnezzar sa kanyang royal castle. So ayun po, nandun po tayo. Ibig sabihin, nung time na si Jeremiah sa Judah ay nag-prophesy siya, ganoon din po ang ginagawa ni Ezekiel. Kaya naman po mamaya, as we go along with the chapters po sa Ezekiel, makikita natin na ito yung pinropesiya din ni Jeremiah sa mga taga-Judah. So let's start po. Sabi nga po dyan, sa Ezekiel 11, ito ang parusa ng Diyos sa Jerusalem. So during that time po, just with the same with Jeremiah, there were so many false prophets na lumalaganap na po, and they are encouraging the people in their rebellion. Di ba po, ganun din yung nangyari sa Jeremiah. If we're going to compare po, di ba, sinasabi nila na hindi, kailangan nating lumaban kay Nebuchadnezzar. Though ang sabi sa kanila ni Jeremiah is, you have to surrender. You have to obey God. Dahil sa pag-surrender nyo, mapapabuti kayo. But there were really false prophets na sinasabi na hindi. Matatapos din to, mananalo tayo. Eh mas marami po yung false prophets na naglilipa during that time. Kaya po yung majority ng mga tao naniniwala sa false prophets. Kasi
mas magandang tanggapin ang magandang balita kaysa sa bad news. Tama po ba? We always wanted to hear messages na maganda sa kalooban, maganda sa pandinig, maganda sa mata, rather than really hearing the word of God na merong masakit na realidad. And ito po yung nangyayari during that time. So, Ezekiel placed God among the exiles. So, kasama po siya doon. And ginawa niya yon kay Ezekiel para ipakita na kahit wala ako sa Jerusalem, kahit wala yung templo ko doon, I am still the God over all. Na kahit yung templo ko nasira na sa Jerusalem at nandito ka sa Babylonia, I am still your God. I am still the same. I am still the God who protects you. I am still the God who provides you. I am still the God who blesses you. And I'm still the God who is faithful to you. Yun yung gustong ipaunawa ng Panginoon kay Ezekiel na kahit nandito ka, kahit you belong to the rebellious house, I am with you. That they could still worship God. Dahil sometimes po sa buhay natin, kailangan natin ng tao na naninindigan na totoo ang Diyos. Na kahit sa hirap ng buhay, meron tayong Diyos na totoong pinaglilingkuran. And when we worship God, even without the temple in Jerusalem itself. Di ba po, nung sa Lamentations, nung grabe yung pagkalungkot na naranasan ni Jeremiah kasi nakita niya na in total ruins na po yung Jerusalem. So, the Lord made that clear to Ezekiel. Kaya naman po, ipinadala niya. So, nung binasa ko po yung book, doon ko nga rin po na-encounter na yung tinatransport po ng Spirit of God si Ezekiel from Babylon to Jerusalem. So, kaya nga po, sabi sa verses 19 to 21, babaguhin ko ang inyong puso at pag-iisip nang hindi na kayo maging masuwayin, kundi maging masunurin at tapat sa akin. Tutuparin na ninyo ang mga utos ko at mga tuntunin. Magiging mga mamamayan ko kayo at ako'y magiging Diyos ninyo. So lahat po ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin may dahilan. Bakit niya tayo bibigyan ng bagong puso, ng espiritu, ng pag-intindi sa mga bagay-bagay? Binibigyan niya tayo ng new heart para nang sa ganun, ang puso natin ay nakatuon lamang sa Kanya. Kasi during that time, the Israelites po talaga, they were really worshiping idols na. Kasi nga po, maraming false prophets. Yun po yung ini-encourage sa kanila. Kahit po sabihin ni Jeremiah or ni Ezekiel, don't listen to them. But their messages were more pleasing than them. So, mas maniniwala sila doon sa may magandang balita na bibigay sa kanila ng hope. Kasi ang reklamo sa kanila sa mga prophets is lagi na lang judgment, lagi na lang pagpaparusa, lagi na lang yung puot ng Panginoon, yung galit ng Panginoon. Kaya po nila nagagawa yun kasi, or narereklamo yun kasi they don't want to accept that the judgment that they are going to face is because of their sins. Because of their idolatrous heart. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, magiging mga mamamayan ko kayo at ako'y magiging Diyos ninyo kung ang puso natin, nila, na mga Israelita, ay nakatuon lamang sa Panginoon. Pero ang mga sumasamba sa mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ay parurusahan ko ayon sa mga ginawa nila. Ako ang Panginoon, Diyos ang nagsabi nito. So yun po ang sabi ng Panginoon. It is a promise by God na bibigyan niya ng one heart, undivided heart. Ulitin ko po, undivided heart because our hearts can be whole but divided. But God wanted to give us an undivided heart na sa Kanya lamang nakafocus yung puso at atensyon natin. A heart that is fixed for God and not wavering. And He will make their hearts tender and fit to receive and to adjust. Because if our hearts are hardened and are calloused, we strongly believe that really nothing wrong is really happening sa buhay natin.
Kaya naman po sa Ezekiel 12, dito po inilarawan ni Ezekiel ang paglaya ng Israel. So si Ezekiel po dito sa chapter na to, para siyang naging theatrical actor. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoon, lagi naman po kasing ginagawa ng Panginoon is para sa kakabuti natin. Kahit nagbibigay siya ng judgment, He would always do everything just to get our attention. He will do everything. He is still mindful sa mga anak niya na kahit may judgment, anak, gusto ko mailigtas ka pa rin. Gusto ko maayos ka pa rin. Gusto ko masaya ka pa rin. Payapa ka pa rin. Meron ka pa rin lakas ng loob na sambahin ako. So yun po ginawa niya. Ginamit niya si Ezekiel para tulungan ang mga Israelita during that time. Ang sabi niya sa verses 1 to 2, anak ng tao, naninirahan kang kasama ng mga rebelding mamamayan. May mga mata sila pero hindi nakakakita. May mga tenga pero hindi nakakarinig dahil sila ay mga rebelde. So there is always a reason why we are like this. Why we do those things and why we decide things sa buhay natin. There's always a reason behind that. Kaya nga po sabi ng Panginoon, yung mga Israelita, meron silang mata pero hindi nakakakita. Meron silang tenga pero hindi nakakarinig. Why po? Because their hearts are rebel before God. When our hearts are rebel before God, we deceived ourselves that everything that we are doing is for God. Every ministry that we are putting up is for God. Every career decision sa buhay natin, we think that it is for God. But little did we know, we are rebelling to God. Bakit po? Because sometimes we choose not to see, we choose not to hear, and that choice is coming from our own will. Hindi po yun pipwersahin ng Panginoon. Remember po, when I thought about the citizen of heaven, God is the only king who will not force you to worship Him. God is the only king that will give you freedom if you just accept His lordship. Kaya po, if we cannot see, if we cannot hear, that means there is something wrong and in our hearts. Let's always take a look inside our heart kasi there is something going on. May nagtitrigger po sa puso natin why we do such things. Because we don't want to see the reality. Marami po sa atin yan. Sometimes we are in denial because we don't want to see the painful reality of why we are in this situation, why we are experiencing this, because we don't want to blame ourselves. Because we're not ready. A lot of us po, we don't want to see, we don't want to hear because we're not ready. We are still afraid. Because we are still in that comfort zone na I just want to open my eyes to things that is beautiful in my eyes. That my heart will agree and my mind will agree, but deep inside, in your spirit, nakikipaglaban na ang banal na espiritu na no, even if it is good, pleasing before your eyes, it is not good and pleasing before God. Maraming pagkakataon po na it is our standard that rules our heart because we are afraid and our hearts are hardened na and calloused. Kaya po, maraming pagkakataon na ginagawa ng Panginoon ng lahat. In His faithfulness, hindi lamang po siya faithful in providing our needs. Faithful siya in every aspect ng buhay natin. In Ezekiel, we see that God is faithful and mindful. Isipin niyo po, yung ipapagawa niya kay Ezekiel, na parang kung ako papagawin nun, people will think na baliw na ako. Babasahin po natin yan mamaya. Kasi it describes po a skit, a short skit. Alam naman po natin yon. And if it is a skit, usually po hindi nagsasalita. It is through actions. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung hindi nila naririnig yung boses ko or ayaw nilang makinig, kung bukas ang mata nila, nakakita sila physically, then makikita nila kung ano ginagawa mo, Ezekiel. You see, yung wisdom po ng Panginoon is way above our understanding.
dahil gusto niya na abutin tayo. He wants to get our attention. Alam mo yung parang, kung iisipin na nga natin, parang si Lord yung nanliligaw sa atin na sobra na yung effort. Kung titingnan natin, masyado na ngang over yung effort ni Lord sa atin, mapa-oo lang tayo. So, ito po yung nangyari sa mga Israelita because it's a great tragedy for them na they believed and worship God. They have the word of God. They have the institution of priesthood. They have their sacrifice. But still, they don't want to see the truth, the reality. Because they could have seen and heard, but they would not. So, ito na po yung utos ng Panginoon kay Ezekiel. Sabi sa verse 3 to 6, kaya anak ng tao, maghanda ka ng mga gamit mo at magkunwaring binibihag ka. So again po, in the context, they are already in exile. Captive na po sila. Pero pinapagawa ng Panginoon kay Ezekiel, magkunwari ka pa na binibihag ka. Pumunta ka sa ibang lugar, gawin mo ito sa araw para makita ka nila. So see, hindi pinagawa ng Panginoon sa dilim kasi iisipin naman ng Israel, hindi ko sila makita. Hindi ko makita ang ginagawa ni Israel, ni Ezekiel, kulang yung liwanag. So, lahat na ginagawa ng Panginoon para walang lusot. Ang sabi, pumunta ka sa ibang lugar, gawin mo ito sa araw para makita ka nila, baka sakali sa pamamagitan nito, maunawaan nila ang kanilang pagsuway. Because we really have to understand and accept na meron tayong ginagawang rebellion sa Panginoon. Meron tayong nagagawa o ginagawang kasalanan sa Panginoon, and that we have to understand and accept and be humble enough to God na, Lord, ito po yung nagawa ko, patawarin niyo po ako. But ang mga Israelita, hindi po ito ang ginagawa. Samantalang maliwanag pa, ihanda mo ang mga dadalhin mo para makita ng mga tao. So see, lahat ng props, meron si Ezekiel. Sabi dito, pagsapit ng gabi, habang nakatingin sila, lumakad kang parang isang bihag. So he acted na para siyang bihag. Though bihag talaga sila. Butasan mo ang dingding ng iyong bahay at doon ilabas ang iyong mga daladalahin. Napipicture out niyo po, may mga bagahe si Ezekiel and kailangan niyang butasan yung wall para doon niya ilabas yung mga dalahin niya. Habang nakatingin sila, may instruction, habang nakatingin sila, pasanin mo ang mga daladalahin mo at lumakad ka sa gabi. Takpan mo ang iyong mukha para hindi makita ang lupain na iyong iiwan. Ang gagawin mong ito ay magiging babala sa mga mamamayan ng Israel. So pinakita na po ng Panginoon through the skit or let's say reenactment na nga po ni Ezekiel kung ano yung katotohanan nangyayari sa kanila. Kasi po yung mga tao bulag at bingi na. So yun po yung utos ng Panginoon. He had to prepare his bags during the day and God directed him na in the evening, he had to dug through the wall. And then, he had to escape. So, naging successful po yung ginawang skit ni Ezekiel kasi ang sabi ng mga tao, anong ginagawa ng taong to? So, kung tayo nakita ng ganong scenario, sasabihin natin, ano ginagawa niya? Para saan? So sabi nga po sa verses 11 to 12, sabihin mo sa kanila na ang ginawa mo ay isang babala. So it's a warning na po para sa kanila na sila ay mabibihag. Kahit ang pinunan nila ay papasanin ang sarili niyang daladalahin at aalis ng gabi. Dadaan siya sa butas ng dingding na ginawa para sa kanya. Magtatakip siya ng mukha para hindi niya makita ang lupain. Alam niyo po yung na-mention dito na pinuno ay si Zedekiah. He's a king, but he's never became a true king, a responsible king. Alam po natin ano pong nangyari kay Zedekiah sa Jeremiah. Kaya nga po sa verses 8 to 14, yun po yung message sa princes and people of Jerusalem. So ito po yung prophecy kay Zedekiah. Alam naman po natin na si Zedekiah, ang sabi sa kanya ni Jeremiah, you have to surrender para sa ikabubuti ng mga tao, para sila'y maging ligtas, para yung pamumuno mo ay makita ng mga tao na you are after of their safety. But hindi nakinig si Zedekiah. So alam naman po natin, and this is what I've taught you po, na ang Babylonians, hindi po sila kasing cruel ng Assyrians.
but they have their own cruelty. How did they do that? So nung tumatakas na po si Zedekiah, di ba po, kung naalala niyo pa po, tumatakas po siya, may kasama siyang ilang mga tagasunod, and nakita sila, nahuli sila. And tinanggal ang kanyang mga mata. But before siya binulag, pinatay muna sa harap niya ang kanyang mga anak na lalaki at ang kanyang mga lingkod. So, before siya mawala ng mata, yung tragedy na yon ang huli niyang nakita. Ayun po yun sa verses 8 to 14, yung about kay Zedekiah. And then sa verses 15 to 16, ang sabi dyan, at kapag naipangalat ko na sila sa mga bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon, pero pahihintulutan ko na may makaligtas sa kanila sa digmaan. Ito po yung sinasabi natin, the remnant of God. Because why He has to do that? Why God had to spare some? Because He needed a witness. A witness and a proof na ito yung ginawa ng Panginoon. Sa gutom at sakit para sabihin nila sa mga bansa ang mga kasuklam-suklam na ginawa nila at malalaman nila ako ang Panginoon. Sa lahat ng ginagawa po ng Panginoon, God wanted to establish that I am your God and you are my people. I am your God, you are my people. We really have to remind ourselves that na hindi lang natin sinasamba ang Panginoon kung ano ang ginagawa niya, especially Jesus Christ when He saved us, but before pa siya maging tagapagligtas natin, God is our God. God is the one true God. He is the King of all kings. He is the God of all creations. He created the humanity and the universe. Bago pa natin siya sambahin, siya na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, kapag naipangalat po, dahil gusto ng Panginoon is matuto. Matuto yung mga henerasyon na susunod pa. Kaya merong remnant. Kaya gusto niyang spare yung few men from the sword, from the famine, and from the pestilence. Kasi they could declare the sins of God's people among the Gentiles. Di ba po, minsan tayo kapag nasa history books na, or kapag naisulat na minsan, nahihirapan na tayong intindihin, or nahihirapan na tayong paniwalaan. Because it all happened in the past. Maybe it really didn't happen. Maybe was just written para lang may kwento. But in everything, God is intentional sa purpose niya, sa kalooban niya sa bawat isa. Kaya naman po, bukod po dun sa pag-reenact or sa pag-act po ni Ezekiel, yung sa baggage niya, pagbutas ng wall, and yung pag-escape niya, meron pa po sa kanyang utos ang Panginoon, yung sabi na kapag kumain ka ng nanginginig na natatakot, it symbolizes po yung mararanasan ng mga taga-Israelites kapag talagang nangyari na yung judgment that they will eat and tremble. Natakot po talaga ang kanilang mararanasan and they will be full of anxiety. Naranasan nyo na po yun. You are eating a delicious food but still your mind is full of anxious. It's so anxious, full of anxiety na hindi mo nalalasahan yung sarap ng kinakain. Nasa buffet ka, nasa samgyupsal ka, nagsiseafood ka, and then hindi mo nalalasahan hindi mo na titikman or nalalasahan yung linamnam, yung sarap ng kinakain mo kasi you are full of worry. And nadidefeat po yung favor na binigay ng Panginoon. Ang sarap pa naman ng kinakain mo. Hindi mo malasahan kasi you are full of worry. Sana po, every time we eat the blessing of God, every time we have to experience the blessing, the goodness, the favor of God, sana yung puso natin nag-uumapaw sa saya at kaligayahan at peace kasi alam natin na God provided this for us. Hindi yung may kinakain pa tayo nag-worry na, meron pa tayong sahod nag-worry na, meron pa tayong ngayong araw nag-worry na tayo for tomorrow. Yung init ngayon, inaalala na natin, init hanggang bukas. So sana po, hindi na dumating sa ganung pagkakataon na hindi natin na i-experience yung sarap ng presensya ng Panginoon. Kaya naman po sabi sa verses 26 to 28, no more postponement. Alam niyo po nung bata-bata
pa po ako sa pananampalataya. I mistakenly and unconsciously and wala po talaga ito sa isip ko. I took this verse na I thought it's a promise of God sa akin na lahat ng promise niya, there is no postponement pa. Pero hindi po pala. You see, the beauty po of studying the books, the Bible study, is that we are not skipping the Word of God, those important things. Bakit po? Babasahin ko po muna. Ang sabi po dyan, sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sinasabi ng mga mamamayan ng Israel na ang pangitain mo at mga propesiya ay mangyayari pero matagal pa. Ito yung inisip nila, matagal pang mangyayari. Kasi yun po yung sinasabi ng mga pabulaang propeta na hindi mangyayari yun or matagal pa. They are conditioning the people in Israel na matagal pang mangyayari yun. Kaya sabihin mo sa kanila, ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi na sa lalong madaling panahon ay magaganap na ang mga sinasabi ko. Oo, mangyayari na ito. So, with all the innocence I had po, nagsisimula pa lamang ako sa paglakad sa Panginoon, pag-aaral ng salita niya, I took this na sabi ko, Lord, maraming salamat. There is no postponement na. Sabi niya, ang sabi nagsasabi na sa lalong madaling panahon ay magaganap na ang mga sinabi ko. Pero, hindi po ito patungkol sa promise niya. Ito po ay patungkol sa judgment niya sa mga taga-Israelites or sa mga taga-Israel. So it's really important po na we really have to read all the context ng Bible. We are not just getting one verse and then we will apply to ourselves without understanding the whole counsel of the chapter, the whole counsel of God. Kasi when I took this as a promise, sabi mo, Lord, hindi na madideli. But why it is not happening? Frustrated ako, disappointed ako. Lord, bakit? Sabi mo, hindi na mapopostpone yung pangako mo. So see, I took it the wrong way. Because hindi ko alam na patungkol pala to sa judgment. Yun nga po yung beauty na bakit tayo ngayon nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi when we are just doing topical messages, we are just getting some verses and then we are making a message out of those verses. Pero sabi ng Panginoon, Ana, napakapalad mo dahil sa ganitong ginagawa ng simbahan nyo. Unti-unti mong nauunawaan, unti-unti nako-correct yung mindset mo, yung pananampalataya mo, yung knowledge mo about my word, yung wisdom mo. Kasi if I will continue to take this verse 26 to 28 na this is for the promise of God, I am doomed. Kasi hindi ito yung ibig sabihin ng Panginoon. Marami po sa mga Kristiyano out there and I hope po na sa atin, na sa ating paglago bilang isang matured Christians na, sana po hindi lang tayo kumukuha ng isang verse at hindi natin iintindihin. Di ba po remember sa Jeremiah 29:11, sabi ni Lord na I have a good plans for you, for bright future. Mangyayari lamang po yun if we have surrendered. Kasi 70 years na kailangan makaptive muna ng mga Israelites. And we just casually take that for granted yung verse na yun, na Lord, you know my future. You have a bright future for me. But the question is, did we obey God surrendering first before taking that promise? God always wanted beautiful things for us to happen. Bright future, yes. But we have to do our parts first. We have to do because all the promises of God are conditional if we do our part. So yun po yun. And sa Ezekiel 13 po, ito na po yung pagpaparusa sa mga bulaang propeta. Kasi po, ang Panginoon sa lahat ng oras, binibigyan niya tayo ng pagkakataon to repent. And while God is giving us time to repent, we have to repent. We have to humble our hearts. We have to decide na Lord, ayoko na nito, tanggalin mo na to. Hindi ko kaya, but by your grace and mercy, by your strength, by the power of the Holy Spirit, kaya ko. Because I have faith in you. So Ezekiel 13, it is God's words against false prophets. Sabi nga po sa verses 1 to 3, sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, magsalita ka laban sa mga bulaang propeta ng Israel.
na nanghuhula mula sa sarili nilang isipan. So these false prophets, false preachers, they are just giving messages out of their own knowledge, not by the word of God, not by the revelation of the Holy Spirit. Kaya nga sabi ng Panginoon, nanghuhula mula sa sarili nilang isipan because we have our own knowledge. We have our own understanding how to give a message to people. Kaya nga po itong pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, our Bible study, hindi po dahil gusto lang namin itong ituro, but because this is the instruction of God to really be rooted sa kanyang salita, to equip every one of us dahil wala tayong reason not to keep up with God. Sabihin mo na pakinggan nila ang mensahe kong ito. Ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi na kakaawa ang mga hangal na propetang nanghuhula mula sa sarili nilang isipan at wala silang nakikitang mga pangitain. Kasi nga po, they are just saying what they wanted to hear to please the Israelites, to please yung tenga at mata ng mga tao. Because by that, they are going to get yung tithes, yung offering, and then yung respect, and mapiplease nila yung tao na kung ano yung gusto nila, yun ang gagawin ng tao. So they wanted something in return, and that is being selfish po because they are compromising the truth of the word of God. Kasi po itong mga false prophets na ito, they had an optimistic and positive message. Di ba po, lagi naman po sinasabi sa atin ni Pastor Grace na may mga false preachers, may mga mensahe po talaga na hindi para sa Panginoon because they are all optimistic. They are all giving hope without telling them the sin of their hearts. Sabi nga po ng mga propeta, God will deliver Jerusalem and Judah from the Babylonians. Ito po lagi nilang pinapaglaban. God will deliver Jerusalem and Judah from the Babylonians, and those already in exile will come home soon. So see, they were giving false hope. False hope. Para pong ginagaslight nila yung mga Israelite na ito yung mangyayari. Nakikita mo naman wala pang nangyayari, di ba? So bakit kayo maniniwala sa mga propeta na to na they will have a judgment, maruruwin ng Israel? If what you are seeing right now is not happening. And sometimes po, sabi ng Panginoon, sometimes, Ana, you are a false prophet to yourself. Totoo po. Sometimes we are false prophets. In what sense po na nagiging false prophet tayo sa buhay natin because we wanted to believe what we want to believe. We wanted to see, just we want to see. Pinapaniwala natin sarili natin, we are anchoring our hope sa hope na meron tayo, hindi yung hope ni Jesus Christ. One time po in my life, I had this really strong belief na yung hope na meron ako is the hope that was coming from God. Because yung peace, sabi ko, may peace naman ako. But see, we have to really identify if that peace is coming because you have justified your wrong action or the peace of God that transcends all understanding. And akala ko nandito ko sa side ng Panginoon. And little did I know, yung peace na pinanghahawakan ko na may peace naman ako, okay naman ako, I was deceiving myself because that peace is the peace that I have invented in my mind and in my heart because my heart is calloused and then I am spiritually blind, I am spiritually deaf. So let's be careful po when we say, I have peace. Let's be cautious po na dapat yung kapayapaan na meron tayo ay nanggagaling lamang sa kapayapaan ng Panginoon. Because the peace that I have invented for myself, it just lasted 4 months. And then after that, may mga pasundot-sundot na conviction si Holy Spirit, but I ignored that. Kasi nga, pinipilit ko na I have peace.
I decided it correctly. It is for my future. It is for my family. It is for myself. Kaya okay ako. But then, yung Holy Spirit keeps on convicting me and I am just letting Him na hindi. Panatag ako sa decision ko. So let's be careful po. Let's not be like these false prophets na we are just being optimistic because we want to believe that everything is all right. Because sometimes we are still in denial of what is really happening sa buhay natin. Because you want to be positive in your life, you want to be positive in front of other people, you want to be positive because you are a leader, you want to be positive because you are carrying a name, a reputation. There is nothing wrong if you want to be positive in your life, but make sure that the positiveness, the optimistic na meron tayo sa buhay natin is nanggagaling sa pananampalataya natin sa Panginoon, nanggagaling kay Jesucristo because He is the Prince of Peace. Dahil kaya rin magbigay ng kaaway ng sarili natin, ng kapayapaan na galing sa kanila, and we are being deceived. And we are being rebel na sa Panginoon. So sabi po sa verses 10 to 12, ito na po yung nagpakita ulit ng vision si Ezekiel. Sabi diyan sa verses 10 to 12, inililigaw ng mga propetang ito ang aking mga mamamayan sa pagsasabing maayos ang lahat. Tama po ang Panginoon. Sometimes, we believe and inililigaw natin ang sarili natin. Inililigaw natin yung mga miyembro. Inililigaw natin yung mga sumusunod sa atin. Inililigaw natin yung pamilya natin because of what we believe. Sometimes we are really convicted that it is from God, even if it is not. We claim that it is from God, it is instructed from God. Pero if your heart is rebel, I doubt. And if your heart is sinful before God and you never ask for repentance and then you will say this is from God, ito po ang sabi ng Panginoon. Sabihin mo sa mga pero hindi naman. Parang tinatapalan lang ng apog at putik ang mahinang pader na itinatayo ng mga mamamayan. Sabihin mo sa mga nagtapal na mawawasak ang pader na ito dahil darating ang malakas na bagyo at uulan ng yelong kasing tigas ng bato na wawasak sa pader na ito. Kapag nawasak na ito, magtatanong ang mga tao sa kanila, ano ang naitulong ng itinapal ninyo? So, meron po tayo dyan yung untempered mortar. Yung ganyan po siya. Oh. Diba po kapag gumagawa tayo ng wall, ng pundasyon, pinapalitadahan. Tama po ba yung term ko? Pinapalitadahan. Yung, di ba po, yan, bricks, merong semento, tapos pagpatuloy. Pag okay na po lahat, pinapalitadahan na siya para pag tumigas yun, nandun na yung consistency na mas matibay siya. So ang sabi ng Panginoon, yung mga nagtatapal na ito, hindi nila pinapalitadahan ng maayos. So ganoon ang ibinigay na vision ng Panginoon kay Ezekiel. Ganito yung mga bulaang propeta na kinukondisyon nila ang mga tao na matagal pang mangyayari, yung propesiya. Pero kapag dumating ang storm, ang bagyo, wash out po yan. Mabilis lang pong magiba yung ganyang mga pundasyon. Kasi ang sabi, parang tinatapalan lang ng apog at putik ang mahinang pader na itinatayo ng mga mamamayan. So during those times po kasi ancient times, ang ginagamit is apog at putik. Di ba po, during those times, ang titibay ng mga structure, isipin na lang po, yung pyramid, yung mga temple sa Jerusalem, kapag fully furnished po siya, hindi minadali yung proseso, matibay. Pero ang mga prophets po, ganito ang ginawa nila. They just plaster it with untempered mortar. Because they were just seducing the people, yung optimistic and positive message na gusto nilang ibigay. And the people were not strengthened. Kino-cover up lang. Kino-cover up lang. Hollow yung loob. Na kapag ginanyan mo siya, walang laman.
hollow yung loob. Maganda lang sa labas, pero walang laman sa loob. So may purpose po yung storm na ibinigay ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon, from end to end, walang butas tayong maibabato sa Kanya. Sabi po sa verses 15 to 16, ipadarama ko ang galit ko sa pader at sa mga nagtapal dito. At ipamamalita ko na wala na ang pader at ang mga nagtapal nito. Na walang iba kundi ang mga propeta ng Israel na humula na magiging maayos ang kalagayan ng Jerusalem. Pero kasinungalingan naman, ako ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito. Lagi sinasabi ng Panginoon, ako ang Panginoong Diyos ang nagsabi nito. So they always foretold the vision of peace. Na minsan, hindi naman na natin kailangan pang tandaan na yung peace is nanggagaling kay Lord. Lagi nila pinoportray yung vision of peace para sa mga Israelite. Pero ang gustong mangyari ng Panginoon during that time is to repent, be humble, and worship God alone. They always portray the vision of peace. Wala na nga pong peace ng panahon na yon. The only peace na meron ng panahon na yon is for those people who believed in God, the peace in their hearts, not the physical peace. Kasi di ba po minsan, yung peace natin na-apektuhan kung ano yung nakikita natin. Kung ano yung nararanasan natin, na-apektuhan yung peace natin. But the only true peace na meron sa panahon na yon ni Ezekiel is that those people na nananampalataya at naninindigan sa Panginoon. But those people who are deceived with the false prophets, ang peace na kinukuhaan nila is what's happening and what's yung nakikita ng mga mata nila. So yun po yung peace na sabi ng Panginoon, do not promise peace if there is no peace. If there is a judgment, you have to let them know. Because they are manipulating na po. Madaling ma-manipulate ang mga tao. At kahit naman po tayo, madaling ma-manipulate. Kaya we really have to stand and we really have to know the Word of God para kahit sino magsabi, alam natin. So sa Ezekiel 14 po, ito na po yung pagsamba sa mga Diyos-Diyos ng mga namamahala sa Israel. So ito na po yung pag-rebuke sa mga elders and prophets din po. Kasunod po na Ezekiel 13. And ito pong mga elders na ito, lumalapit po sila sa Panginoon na they have set up their own idols. Naalala niyo po, I think po sa Book of Malachi, ganito rin po yung sitwasyon, ganito rin sitwasyon ni Zedekiah. Nangusap na si Jeremiah na ganito ang kailangang gawin. But they had idols in their heart and they still asking sa magiging provision, sa magiging protection ng Panginoon, ano yung kailangan kong gawin, saang lugar dapat ako. But still they have set up their idols in their heart. Ano pong sabi sa verses 1 to 3? Minsan lumapit sa akin ang mga tagapamahala ng Israel at umupo sa harap ko para sumangguni sa Panginoon. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, ang mga taong iyan ay nagmamahal sa mga Diyos-Diyosan na siyang nagtulak sa kanila sa pagkakasala. Kaya hindi ako makakapayag na humingi sila ng payo sa akin. See, we have the audacity to ask God, the people of God, kung ano yung maganda para sa buhay natin. And yet, our hearts are full of idols. Lagi nating kinukutsa yung iba. They have mga ribulto, they have their bracelets, kwintas, mga anting-anting agimat. And sometimes nga po, minsan yung puso nila mas malinis pa kaysa sa atin. Wala man po tayong physical idols, but our hearts are full of idols. Let's be careful po on how we judge other people because the judgment we measure by them is also the same judgment I may measure sa atin. So ayun nga po, it is the idolatry begins in the heart and this is where you first turn against God. When we have idols sa puso natin, doon tayo lumalayo at nagre-rebelde sa Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Hindi sinabi na above all else, guard your eyes, guard your ears. Hindi po ang sabi. Above all else, guard your heart.
For everything, hindi lang some. Ang sabi, for everything you do flows from it. Intention ng heart natin. Ano pa po sasabi ng Matthew 15:19? For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. So if we are really desiring something that is not from God, then that desire will cause us to sin sa harap ng Panginoon. So, itong mga elders na ito, mga tagapamahala sa Jerusalem, they have set up idols. They have their own desire and they have their own choice to set up, to build idols sa buhay nila kasi they have their own will. So, they have set up in their hearts. And sabi ng Panginoon, kahit humingi sila ng payo, hindi ko sila bibigyan. Alam ng Panginoon yung true intentions and motive ng puso natin. Their idols were not evident outwardly but in their heart. Sabi nga po, mas dangerous pa yung mga idols sa puso natin kaysa yung mga nakikita nating physical, structural idols. Kasi yung puso natin, yan dapat ang lagi nating protektahan. Sa New Testament po, kilala niyo naman po si Ananias and Sapphira, di ba po? Sila po yung nag-offer, nagbenta sila ng lupa and then sabi, bigay namin lahat to. They have this pride na para to sa Panginoon. But nagsinungaling sila because they took part of it. Part of binentahan ng lupa, kinuha nila and they fell dead. Same din po yung sa rich man, the rich young ruler, di ba po? Pera din po. Hindi niya kayang surrender yung pera niya. So those who looked spiritual on the outside but had an idols in their heart. So madalas po tayo, we look spiritually okay. We want to project na we are spiritual people, but deep inside, if we really ask God, Lord, open up my heart, let me see my heart. Papakita niya na, Ana, ang dami mong idol sa puso. And yet, akala ng ibang tao, you are spiritually okay. You are spiritually stable. And it's really hard sometimes to accept kung ano yung sinasabi ng Panginoon because you are deceived by yourself. So, kaya nga po, sabi sa verse 4 to 5, sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, ang sino mang Israelita nagmamahal sa mga Diyos-Diyosan na siyang nagtulak sa kanya sa pagkakasala at pagkatapos ay humingi ng payo sa isang propeta, ay tuwiran kong sasagutin sa pamamagitan ng parusang nararapat ayon sa dami ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Nung sa English po, ito po yung lagi kong naririnig na version kay Ma'am Grace. Ang sabi po dito, the Lord will answer him who comes according to the multitude of his idols. Sabi ko, dito pala yun sa Ezekiel. Dito pala yun sa Ezekiel, yung sabi, the Lord will answer us according to the multitude of our idols. Hindi ba nga po, ayaw nating dumating na sasabihin na ni Lord, okay Ana, yan na yung kagustuhan mo, dyan ka na. Na He will establish our own will because of our idols. And nakakaiyak po yung ganoon kung sasabihin ng Panginoon sa akin yun. Kaya ang sabi, gagawin ko ito para magsibalik sa akin ang lahat ng Israelitang lumayo sa akin dahil sa mga Diyos-Diyosan nila. So sinasabi ng Panginoon, because of our idols in our hearts sa buhay natin, yun ang nagpo-cause kung bakit tayo lumalayo sa Kanya. Let's ask God to identify the idols in our hearts na nagpo-cause sa atin ng paglayo, nagpo-cause na tumigas ang puso natin, nagpo-cause na tayo mag-spiritually blind and deaf, nagpo-cause na patuloy tayong magkaroon ng galit at puot na hindi tayo makapagpatawad. Let's ask God. Sabi nga, create in me a pure heart. A pure heart. So sa verses 12 to 14, no hope for Judah during famine. Dito po nabanggit si
Noah, alam naman po natin, Noah, si Daniel, at si Job. Alam po natin na they were all righteous. They have their flaws, but they were righteous before God. Sabi diyan, sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, kung ang isang bansa ay magkasala sa pamamagitan ng pagtatakwil sa akin, parurusahan ko sila at aalisin ko ang pinagmumula ng kanilang pagkain. Magpapadala ako ng tagutom para mamatay sila, pati ang kanilang mga hayop. Kahit kasama pa nila sina Noah, Daniel at Job, silang tatlo lang ang maililigtas dahil sa matuwid nilang pamumuhay. They are righteous because they believed in God and they received the discipline of God and they know the word of God. Ako ang Panginoon, Diyos, ang nagsasabi nito. So alam naman po natin na si Noah, kahit po siya righteous, kahit gusto niyang iligtas yung buong sanlibutan, only his immediate family survived dahil yun yung inalaw ng Panginoon na makasama doon sa barkong ginawa niya. Si Daniel po, kahit gusto niyang iligtas yung buong angkan niya, hindi pwede. Yung buong Israel, kahit nasa mataas siyang panunungkulan, inilagak siya ni Nebuchadnezzar para sa mataas na posisyon, pero hindi niya masave ang Israel. They were still captive. Si Job, kahit sobrang righteous niya, hindi niya na-save ang kanyang family na mawala, mamatay pati yung mga pinagkukunan niya ng hanap buhay. Ano pong sinasabi sa atin dito ng salita ng Panginoon na we have to have our own personal relationship sa Panginoon dahil kung i-judge niya ang mundo, yung mahal natin sa buhay, dapat po magkaroon din ng personal relationship. Kasi pinakita niya na kahit naman nandun si Noah, si Job at si Daniel, sila lang din naman ang maliligtas. But we are the New Testament believers. We know that the blessings of God extended through our family, na sana hindi tayo nagpapabaya because we know that as for me and my house, we will serve the Lord. Dapat yun po ang lagi nating tatandaan because during the Old Testament, kung sino lang ang righteous, siya lang ang maliligtas. Kung sino lang may pananampalataya, siya ang maliligtas. And wag na po natin hayaan na dumating din iyon sa atin. Because we have the grace of God. Every man must have his own personal relationship with God. God has no grandchildren, only sons and daughters. So, napaka-importante po na ma-establish natin yung personal relationship. When I was still younger po in faith, naalala ko po yung nagme-mentor sa akin. Nakikiride lang po ako sa faith niya, nakikiride po ako sa conviction niya, nakikiride ako sa mga ginagawa niya kasi mas madali pong gawin yon and hindi ko pa po alam kung paano ako tatayo bilang isang Kristiyano dahil ako po ay nagsisimula pa lamang. And sometimes, nanggagaling tayo sa ganoong bagay. But as we grow with God, with the Holy Spirit, as we grow our relationship with Jesus Christ, itutuwid ng Panginoon yung mga mali nating ginagawa because we really have to have our own personal relationship. Hindi lang tayo nakikisakay. We have to understand the goodness of God sa revelation na meron binigay ang banal na Espiritu Santo. We have to really know God not by listening to us, not by just listening to other people, not by just the testimony of other people, but by the power of the Holy Spirit revealed in you, revealed in us. It's really important to have our own personal. It's not easy po. Because when we decide to have a personal relationship with God, we have to invest our time. We have to sacrifice our time. We have to sacrifice our desires sa buhay natin. Kasi gano'n naman po, di ba? If we really want to grow relationship with someone, nag-invest tayo ng time. Nag-invest tayo ng mga bagay sa buhay natin para lalo pa siyang makilala. And gano'n din ang Panginoon. If we are investing our time and finances and all our strength sa ibang tao just to have a relationship with them, then why don't we have a time sa Panginoon na, Lord, I am investing my time. Alam niyo po, this week po, umalis po yung mama at kapatid ko. Pumunta po sila ng Bicol. And yung kapatid ko na po na yung nasumunod sa akin, siya po yung naghahatid sa pamangkin ko para sa taekwondo. So every
Monday, Wednesday, and Friday po, ako po yung naghahatid kasi nagja-job po ako. Pero nung Thursday po, I had to let my pamangkin pumunta ng taekwondo kasi gusto niya. Importante po kasi yung Thursday kasi kurugi niya yon. So sabi ko, Lord, paano yung gumagawa ako ng message mo? Kasi po, isa po sa mga disiplinang binibigay sa akin ng Panginoon is that when I am preparing a message po, sa loob ng isang linggo yun, hindi ako lalabas as much as possible. Hindi ako lalabas, kailangan nasa bahay lamang ako. But sabi ni Lord, Ana, naalala mo nakita mo yung throne na vision ni Ezekiel na napunta sa ibang lugar. It doesn't mean na kapag lumabas ka ng bahay, wala na ako doon. So sometimes we have to adjust. So sabi ko, sige po Lord. So dinala ko yung laptop ko doon sa Fairview Terraces. So habang naghihintay ako sa pamangkin ko, doon ako gumagawa ng message. So see, sometimes we have to adjust. Hindi si Lord ang dapat mag-adjust. Kung yung oras na yon sa bahay ko, mawawala ako at hindi ako makakagawa ng message, pwede ko namang dalhin yung laptop ko doon sa pamangkin ko. At doon ako hahayaang yung presensya ng Panginoon ang pumuno sa akin. So sometimes po kasi we are too religious na ayaw mong masira yung pattern na ginagawa mo. And I am, isa rin pa ako sa mga ganun. Kapag gusto ko, kapag may pattern na ako, ayoko nang naaano yun, na i-interrupt. So sabi ng Panginoon, Ana, you have to adjust. Kasi sabi ko, hindi ako makakatulog kasi po pag kurugi nila Thursday, nakakauwi na ng 9. Sabi ko, tulog na ako ng Lord. So, God asked me, Ana, hindi mo kaya mag-adjust na hindi mo na matulog. So, ang ginawa ko po noon, pagdating namin, doon din po ako tumuloy na mag-aral ng kanyang salita. So see, if we really wanted to have time with God, we have time with God. Hindi pwedeng maging dahilan yung mga responsibilidad natin. Yes, we have to be responsible sa family natin. I have to be responsible sa pamangkin ko. Kailangan ko siyang ihatid. But I make sure na I compromise. Na hindi ko na isaalang-alang din yung tungkulin ko bilang isang lingkod ng Panginoon. So, sabi nga po diyan sa Ezekiel 15, ito na po yung hinihingi ng Panginoon. Ezekiel 15, sabi sa verses 1 to 5, sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, sa anong paraan nakakahigit ang sanga ng ubas sa ibang punong kahoy? Ayan po itsura ng sanga ng ubas. Ang mga sanga ba nito ay magagamit sa iba pang mga bagay? Maaari ba itong gawing sabitan? Hindi. Pwede lang itong panggatong. Ganoon pa man, madali itong matupok, kaya wala talaga itong kabuluhan. Sunog man o hindi pa. So kung makikita nyo po dyan sa image na naka-display po, yan po yung sanga. Ano po, yung vine po ng grape. Yan po yun. So kung makikita niyo po, hindi po siya matibay. Ang sabi diyan, ang mga sanga ba nito ay magagamit sa ibang mga bagay? Maaari itong gawing sabitan. Hindi po siya pwede maging sabitan kasi masyado po siyang marupok. Pwede daw panggatong, pero yung ningas niyan, mabilis lang. Hindi rin po siya nagbibigay ng malakas na apoy kasi ang only purpose lamang po ng wood ng grapevine is to bear fruit. Yun po yung ultimate purpose. And aside from that, kapag hindi nagampanan yung purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon, we are useless. So, ang sabi po dyan ng Panginoon, kaya wala talaga itong kabuluhan, sunog man o hindi pa. Ang sabi po sa John 15:8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Sa Tagalog po, napaparangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana. At sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo ng mga tagasunod ko kayo. So tayo po bilang mga Kristiyano, we are called by God to bear fruit. And we know what are those fruits? We have to have the fruits of the Spirit. So sabi nga po, diyan sa 6 to 7, ngayon ako ang Panginoong Diyos ay nagsabi na ang mga mamamayan ng Jerusalem ay tulad ng baging ng ubas na tumutubong kasama ng mga punong kahoy sa kagubatan. Dahil ito'y walang kabuluhan, susunugin ko sila. See, ang hirap pong masabihan na wala tayong silbi, na we are useless, na wala tayong purpose sa buhay natin. And I've heard a lot of people, they
say na, I don't see any purpose in my life. If they only understand and know na your purpose is in God, hindi nila sasabihin na wala akong purpose sa buhay ko, na wala na akong motibasyon para mabuhay. Because when we have the purpose of God in our hearts, we continue to strive, we continue to press on, because that's the only thing na hinihingi sa atin ng Panginoon is to bear fruit. Sabi po sa Galatians 5:22, ngunit ito ang bunga makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. This is not the fruits we created or we make because of our goodness. It is the fruit na makikita sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, at katapatan. So ang gusto ng Panginoon, we bear so much fruit to love Him enough na hindi natin siya ipagpapalit sa kahit anong bagay sa mundo. Because God is looking for fruit from our lives. He is looking for our love para sa Kanya. Let's go back to the first love na meron tayo. Na dati, nung mahal na mahal natin ang Panginoon, lagi natin siyang inaawitan ng papurit pagsamba. Lagi natin siyang bukang bibig. Pero ano nangyayari? When our love dies down in our heart and napupuno na ng idols, na isasantabi natin ang Panginoon, minsan nga hindi na natin nakikilala kaparaanan ng Panginoon dahil hindi na tayo familiar sa ways ng Panginoon because we are not following and obeying God and we are not walking in His righteousness. Yung purpose sa buhay natin. So, imagine niyo na lamang po kung tayo po ang guardian ng Panginoon, yung heart po natin is guardian ng Panginoon. Every time He has to visit sa garden niya, pag open kaya ng gate, kung may gate man yung garden ng puso natin, ano po kaya yung makikita ng Panginoon? Are we bearing fruit po ba or puro masusukal? Mga ligaw na damo, nagtataas ang damo sa puso natin. Sana po tuwing bumibisita ang Panginoon sa hardin ng ating puso, sana po meron din tayong time para kasama siyang upuan and pagmasdan yung kanyang kagandahan, na makita natin na yung heart ko, Lord, sana nagbe-bear fruit ito para maparangalan kita. Kasi yun ang gusto ni Jesus Christ eh. Maparangalan natin ang Panginoon because of our fruit. One time po, nung nasa Gethsemane ako, kasamahan ko po dati yung mga ka-work ko. And then he asked me, Bel, sa ano po kasi corporate world, sa work ko kasi Bel ang pangalan ko. Sabi niya, Bel, paano mo malalaman kung totoong Kristiyano ang isang tao? So during that time, I really had no idea. I think it was 2013-14 po. And during that time, parang ano rin pa ako dito sa church, missing in action po ako. Sabi nga nila, nasa dawagan daw po ako noon. But while I was po sa corporate world, doon nilinang ng Panginoon yung relationship ko sa Kanya through the people He let sa buhay ko. Sabi niya, Bel, paano mo malalaman kung totoong Kristiyano isang tao? Sabi ko, nag-isip ako, kunwari nag-isip ako, pero di ko talaga alam. Sabi niya, you know them by their fruits, by the fruits of the Holy Spirit. Totoo nga naman po. Makikita natin ng isang tao, depende sa bunga ng buhay ng isang tao. So, how do we take care of our garden nga po ba? How do we take care of our hearts? How do we protect our hearts? Yung puso po ba natin, mahal pa rin natin ang Panginoon? So, in conclusion po, it is these chapters of Ezekiel from chapters 11 through 15 is a reminder for us to be fruitful in obedience sa commandment ng Panginoon. Because we have to seek God every moment ng buhay natin and let our spiritual life po or our whole life be built upon the solid foundation. Wag po nating itayo yung buhay natin on shaky foundation. Kung alam niyo po yung Three Little Pigs, di ba po? Yung Three Little Pigs. May isang wise pig doon na itinayo ang kanyang bahay sa isang matibay na pundasyon. And when the storm comes and then yung wolf, woof, up, ganon,
hindi po nasira ang bahay. Sana ganon din po. Sana yung bahay na tinatayo natin, templo ng Panginoon sa buhay natin ay matibay na sandigan. So last, iiwan ko po kayo sa verses na ito. Sabi po sa Matthew 7 verses 24 to 27, basahin ko lamang po. Ang sabi diyan, kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino man nakikinig sa akin ng mga salita, pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Because sometimes, even if we are hearing the word, we are not obeying what God wants us to do. Nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Sana po, have time po, pagmuni-munihan po natin ito na salita ng Panginoon. Let's make sure na we are building our life sa rock that cannot be shaken, sa matibay na pundasyon, because that we know that we are obeying and we are followers of Christ. So maraming salamat po, and let me end this po with prayer. Hallelujah, Father God. Lord, thank you for your wonderful message. Thank you for the discipline. Thank you for your mercy, your grace, and provision, O God. Lord, truly that you are faithful in every aspect ng buhay namin. You are faithful enough, O God, to uh, to have our attention, O God, to repent and to be disciplined, O God. Thank you that you are always mindful of us, O God. Nakadinidiscipline mo na kami. Your heart is still tender before us, O God. Maraming salamat. Hayaan mo po na ang aming mga puso ay maging isang hardin. Ang aming buhay ay patuloy na mag-bear fruit, O God. Mag-bear fruit ng sa ganon, ito po ay napaparangalan sa buhay namin. Lord, thank you very much, and let your Holy Spirit continue to fill our hearts and our mind, O God. Lord, hayaan mo na when you visit our garden, O God, we will have time to worship you, to adore you, to see your face, O God. And we may express our love and worship, Panginoon, through our obedience and our faith sa iyong mga salita. Lord, hayaan mo na sa aming pagharap, sa aming buhay, Panginoon, patuloy kaming lalakad ayon sa iyong kaparaanan, ayon sa iyong pamamalakad, O God. Lord, thank you. Maraming salamat po sa iyo, lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Be reminded that truth na ang kabutihan ng Panginoon ay magpakailanman. So thank you very much po, and continue to study the book of Ezekiel po from chapters 16, 17, 18, 19, 20 po. And Pastor Julius will be leading po our Bible study next Sunday. So thank you very much po, and maraming salamat po sa oras. And sa mga taga-Kamarin po, dito po tayo sa church. Meron po tayong physical service. Mag-a-announce naman po kami kapag nasa Makati po tayo. So, see you po dito sa Kamarin Church sa Sunday, and stay hydrated po. Mga kapatid, stay hydrated. Maraming salamat dahil napakainit ng panahon, and let us be refreshed by the Word of God. Thank you, and God bless us all po.